Good day sa ating lahat. Ako nga pala si PFC Leo Gian G. Agragador, member of Scout Ranger Class 216-2021, a proud member of 72nd Infantry Battalion, Gabay Division. I-share ko lang sa inyo kung ano yung naranasan ko dito sa 72nd IB nung ito ay binalik bilang maneuvering battalion noong 2019. At saka, yung time na yun, marami pa yung kalaban dito at matagal namin hinahabol-habol yung mga kalaban sa area ng Magpet, Antipas, at dito sa Arakan. Tapos, binigyan kami ng 3 araw bago kami binigyan ng 3 araw na strike. May ilang buwan na din kaming naglalakad sa area na to. Wala pa rin, hindi natin masundan yung mga kalaban. Saka ngayon, binigyan kami ng 3-day strike ng aming S3 dahil sa info na positive talaga. Ang nangyari noon, nag-LD kami ng naglakad kami ng gabi nung unang araw namin hanggang sa umabot ng 3 days. Wala pa rin kami nakita sa 3 araw na binigay sa amin. Ngayon, habang pauwi na kami or pa-exit na kami, nasundan namin napabuk namin yung kampuhan ng kalaban. More or less 3 months or 4 months nilang tinambayan. So matagal talaga nilang tinambayan yun. Kaya iniisip namin, nandun pa yun sila. Kampante pa rin sila na walang papasok na sundalo doon. Kaya nagtatagal sila doon. Yung natumbok namin yung kampuhan nila, ang ginawa namin, in-scour namin yung area, ni-clear namin yung area kung mayroon pa talagang tao or wala, or mga bagong trackings. Kaya umabot kami ng 300 meters radius na pag-iikot sa area hanggang sa may nakita kaming limang tao na nagigib ng tubig. Ngayon, hindi namin sila ma-confirm na NPA talaga yun kasi wala man silang dalang baril. Nagigib lang sila ng tubig sa kalagitnaan ng lasang tawag doon. Tapos, hindi pa namin in-engage yung kalaban at hindi namin tinawag, baka compromise kami or mabulabog. Kaya ang ginawa namin, ginapang namin sa ibabaw. Hindi masyadong mataas yung mga train dito kasi kaya hindi kami nahirapan gumapang. Ginapang namin yung sa ibabaw, tapos nakita namin yung pangalawang kampuhan nila na tinambayan nila ng matagal din. So, inisip namin, matagal talaga sila dito, kaya marami silang pinagtambayan na kampo. Hanggang sa sinuyod namin yung lugar, hanggang sa may nakita kaming kahoy na bagong putol. Kaya yung tropa, alerto na. Kaya yung ginawa namin, ginapang namin yung positive na trackings hanggang sa may nakita yung kasama namin na lead scout namin. May nakita siyang tao pero hindi siya confirm kung may kalaban ba talaga or may armas. Kaya kinonfirm ko, ako yung pumunta, ginapang ko na mahigit hanggang sa umabot ng 6 meters ako sa kalaban. Hindi pa rin ako napansin. 6 meters. Nung suminyas ako sa kasamahan ko na positive, may kalaban, may nakita akong armas na nakasandal sa puno ng buyo-buyo. Kaya yun, nagsinyas ako na positive, mayroong kalaban. Hinantay ko yung platoon sergeant ko na makasabay sa akin kasi hindi na sila sumunod sa amin kasi delikado na.
Kaya inintay ko na lang yung platoon sergeant ko na magsabay kami mag-engage ng kalaban. Kaya yung nangyari, yung platoon sergeant ko is nasa ibabaw. Ako, nasa front line talaga sa may daanan ng kalaban. Kaya yung nangyari, hinintay ko yung platoon sergeant ko na magsinyas na putok. Sabay na kami magputok. Kaya yung pagputok namin, pag-engage namin ng ilang rounds, narinig ko yung sabi ng NPA na sabi niya, patay. Na napasok tayo. Pero wala na. Naputukan na namin sila. Kaya hindi ko na nakita yung ibang kalaban. Yung nakita ko lang is yung nasa harap ko. Yung nagluto. Doon kasi nagluto yung kalaban sa may postingan nila. Kaya siguro nagre-relax sila nung time na yun kasi tanghali na. Tapos kami, wala kaming kain nun kasi inuna namin talaga yung mission namin kahit walang kain. Kaya yung nangyari, yung kalaban nag-relax, nag-igip pa sila ng tubig sa baba at saka nagsaing. Hindi nila namalayan, nandun na kami. Kaya yung pag-engage namin, volume fire talaga. Dalawa lang kami. Papapapak. Ang nangyari, umatras ako kasi parang may tama ako. Bumalik ako sa kasama ko kaya pinatingnan ko yung tama ko sa gilid. Pero pag-check ng kasama ko, wala pala. So bumalik na naman ako sa front line. Engage na naman, volume fire. Kaya hanggang sa naubos yung bala ko, tuminto na ako. Doon na lang ako nakatik. Kanina lang ako sa pinagtayuan ko. Tapos, nangingi ako ng bala ng kasama ko para i-assault namin yung kampuhan nila. Kaya pagkatapos nun, binigyan na ako ng bala, inassault na namin yung kampuhan nila. Ang nakita namin doon is isang body count at saka isang M14 rifle at saka lahat ng gamit nila naiwan talaga, mga kaldero, mga butane, lahat. At saka kung nangyari yun, kung naunahan kami nun, talagang ubos kami kasi nakalina yung claymore sa harap namin. Nung ginapang namin yung kalaban, andun na yung claymore sa harap namin. Kaya pag naunahan kami nakita doon or nakita kami nila, patay talaga kami lahat. Ubos kami. Kaya yun, pasalamat kami na hindi kami nakita at ulang na dali sa amin na tropa. At saka sa baba, mayroon din yung tumakas doon at saka na-engage din ang kasama namin sa baba. Kaya yung nakuha namin body count is 2. Puro mga high value target talaga yun. Tapos, pagkatapos nun, tinatawag na kami tinawag nila sa radyo na wounded daw ako. Pero hindi na namin nahabol yun kasi natawag naman nila. Pero wala, hindi ako tinamaan nun. Tapos nung yun, nag-resupply pa kami nun kasi pursuit operation yun, sir eh. Talaga, kami talaga yung inasahan ng batalyon na habulin yung kalaban. Pero wala na, hindi namin sila mahabol kasi malayo din yung blocking namin, sir. Kami rin yung nasa area, sir ba? Kahit na. Pero yung scout platoon talaga, katulad nun, scout platoon talaga yung inaasahan dito, no? Yes, sir. Scout platoon talaga yung inaasahan kasi mga elite forces talaga yung nilalagay dyan sa scout platoon. Yun yung una mong encounter? Yes, sir. So ano naman ang feeling nun? Medyo agresibo ka rin, ha? Yung ano time na yun, sir, yung feeling ko dun is parang wala na ako marinig, ba? Yung pumuputok na ako dun. Yung nakikita ko na lang is yung mga damo na pumapunta sa harapan ko, mga kahoy. Gano'ng kalayo bang 6 meters? Diyan lang, oh. Yes, sir. 6 meters, sir. Malapit lang, sir. 6 meters. Turo mo nga dyan sa kawayan. Yes, sir. Mga 6 meters dyan. Yan. Kita ko na yung kalaban. Tapos, una ko nakita, baril talaga, sir. Baril. M14 na nakasandal. Bago yung kalaban. Kasi yung pag-engage namin, doon na sila, nabigla sila ba? Nagtakbuhan na sila. Iwan talaga lahat ng gamit nila, mga medical, mga IED.
Claymore yun sir eh. Claymore mines yun. At saka mga bala, mga magasin, mga bandoler, lahat. Iwan talaga. Ganon talaga pag nasusurprise yung isang Yes, sir. kalaban eh. Talagang hindi nila alam gagawin nila. Pati yung ano nila, yung butane nila sir. Mga, yung butane nila is naka-on pa. Naka-on pa talaga. Nakasaing pa yung kanin. Nagbibutane na rin pala ang NPA, no? Yes sir, nagbibutane sir. Di ba sa Ranger School, nakabutane kayo lahat? Yes sir, sa amin ngayon sa butane naman yung ginagamit namin sir. Anong edad mo nun? 23 sir? Yung yang bakbakan na yan. Yes sir, 22, 23 yata. Masaya, yan yung mga masayang trabaho kasi ng isang batang sundalo, yung ganyan ba na, Lakad sir. anong thrill, sige nga, ikwento mo nga yung thrill na ganon. Yung thrill ng, Yung parang adventure lang yung feeling ba. Naglalakad ka sa bundok. Tapos feeling mo makakatulong ka sa bayan. Parang ganun ba. Yung feeling na masaya tumulong, masayang magserbisyo. Kaya pag maglakad, masaya talaga. Tapos hindi pa kasagsagan ng lumural ba kasi hindi naman mahaba yung lakad, mga isang buwan. ngayon medyo hindi na masyado, hindi kayo masyado ng no, hindi na masyadong matagal ang operation. Hindi na masyado sir. Strike na lang sir at saka paano na lang, yung patrol Mm. for sustainment lang sa area sir para walang makapasok sir ba. So ba't ka nag-ranger pa? Pagkatapos nung, anong award nyo doon? Gold Cross? Yung kuwan sir, spearhead lang sir. Gano'n, spearhead lang. Ano, two body count, 3 firearms? 2 body count sir at saka 1 important sir. Saka IED sir. Oo. Ano naman feel mo na, bakit gusto mo nag-ranger pagkatapos nung gano'n? Parang gusto, pangarap ko kasi mag-ranger sir kasi kuwan sir ba. Nakita ko kasi sa platoon sergeant ko na ranger, parang angas talaga sir Bob. Kaya nag-ranger ako nung time na yon. After 1 year, nag-ranger ako sir. Pero ngayon, ano ka ngayon? Lead scout ka ngayon o anong ka dito? Lead scout sir, lead scout or team leader. Ganun lang yung position ko sir, papalit-palit. Palit-palit. Yes sir. Pagkatapos noon, medyo laylo na. Wala na kayo masyadong dito, sa 72nd, no? Wala na sir. Parang biglang tumigil dito ng mga encounter, mga lahat, no? Yes sir. Yung encounter talaga namin sir, yun talaga yung dahilan kaya parang na-windang sila sir ba? Dahil sino ba yung nyo, body count nyo? Leader talaga nila? Yes sir. Ano yun sir? By CO sir. By CO ng tuwan nila. Anong pangalan? Kalimutan ko na yung pangalan sir. Yung by CO nila yung natumba Yes, nyo? Nakuha namin sir, by CO sir. Iba kasi pag matumba mo yung leader, talagang yan talaga. Nawindang talaga sila doon kasi wala na silang gamit madala sir ba? Yung dala nila is yung bit-bit na lang, kayang bit-bitin na lang sir. Kaya sunod-sunod yung encounter, hanggang sa naubos sila, hanggang sila lumayo sila dito. Doon sila sa Bukidnon, pumunta. Kasi dito lang ba sa Arakan yan? Yes sir, sa Kwan sir. Dito sa Kwan sir, sa Antipas. Antipas? Malapit lang. Yes sir. Ngayon, anong ginagawa ng scout platoon na lang muna? Talagang training lang Yes, dito sir. second muna habang nag-iintay ko. Siyempre, lagi dapat yan. Naghihintay ng information sir or kalaban or ano ba. Like, ngayon yung inaabangan namin yung threat sa Kidapawan sir, mga ganun, mga urban warfare na sir. Yung medyo Yes, sir. inaabangan nyo. Kaya nagte-training kami dito sir. Lahat buwan-buwan sir. Nagte-training kami ng pang counter doon sa urban sir. Tama yan. Anytime yan. Ano naman ang kaligayahan? Kasi ikaw bagong sundalo 9-4 ka, no? Kumbaga, pero yung gamay, no? Pero relatively bata ka pa. Anong kaligayahan ng isang bagong sundalo ngayon na
yung kalmado na yung sitwasyon, medyo maganda na yung sweldo. Gaano ka ka-fulfilled ngayon na nanenervisyo ka? Masaya, hindi naman, sir, nervyo or masaya naman, sir. Parang nabuboost din yung moral namin, sir, kasi sa tulong ng gobyerno, sir, tumaas yung sahod, sa allowance. Parang nabuboost din yung moral namin, sir, ba, na so, sige, magtrabaho talaga ng maayos. Ganun, sir. Tapos ngayon, nag-ano kayo? Ang Army, nagpo-focus na sa territorial defense, di ba? Papasok Yes, sir. na Ngayon, doon. sir, nagpo-focus na sa may threat pa naman sa sir, China, sir. Kaya nagpe-prepare naman, sir. Yun yung ano nyo, nagma-mindset kayo sa preparation sa China. Yes, sir. Ano, bakit wala, kampante ka lang na pag kahit pumasok ang China, matibay ang Pilipino? Sa akin, sir. So, tinatawag nilang Pinoy Pride, sir. Wala namang problema, sir. Kahit sinong kalaban, kaya natin banggain, sir. Basta para sa bayan, sir. Or para sa bayan. Basta para sa bayan at saka sa taong bayan or sa lahat ng Pilipino, sir. Gagawin natin yung lahat para lang maprotektahan yung yung atin, sir. Kahit sino pa yung mga sumasakop dyan, sir, kahit or mas advanced man sila sa atin na mga teknolohiya, kung anong kaya natin, sir, ipakita natin, sir, kung ano yung mga skills natin, sir. Paano tayo bumanat sa kanila pag siguro lamang naman siguro tayo pag guerrilla warfare yung pag-uusapan, sir. Diyan naman mapupunta yan pag sakaling pumasok sila eh. Kami nga ngayon di ba, nabuo natin Scout Ranger Standby Reserve. Kami yung susuporta sa inyo pag nakasakali. Kumbaga, buga pa rin. Kailangan lang tuloy-tuloy nyo lang yung talas ng musang. Anong message mo sa mga kapwa mo batang sundalo na buong Pilipinas? Sa panenerbisyo ba? Ma-advise ko lang sa mga batang sundalo, sana pagsikapan nyo na pagtanggol ang bayan natin at kung ano mang mangyari, dapat high moral pa rin palagi. Huwag magpadala sa problema ng bayan, problema ng bansa. Focus lang tayo sa kung anong binigay sa atin na trabaho, focus lang tayo sa mga task na binibigay sa atin. Nagsundalo tayo para sa bayan. Kaya pagtanggol natin yung bayan natin, tsaka yun lang, sir. Thank you.